Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jane Castaneda. Atid namin sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Pinoy Resort Trainer na wala ng 12 araw na tagpuang patay sa ospital. Bangkay ng OFW na nasawi sa aksidente na iuwi na. Pamilya, hindi pa rin matanggap ang nangyari. Ilang OFW nakikisimpatya kay Bong Navarro at umaasang makakamit niya ang hustisya. At Pinoy fans sa Saudi, tiwalang mananalo si Pacquiao sa rematch laban kay Bradley. Matapos mapabalitang nawawala ng 12 araw, patay ng matagpuan ng OFW sa Jeddah na hinihinalang biktima ng hit and run. May balitang Middle East si Frank Resma. Sobra-sobrang nag-aalala ang pamilya at mga kaibigan ng isang OFW na nawawala noong January 15, 2014. Nagpakalat sila ng larawan sa social media para mapabilis ang paghahanap sa kanya. Makalipas ang 12 araw, tinawagan ng mga otoridad ang kumpanya dahil natagpuang wala ng buhay sa isang ospital ang hinahanap nilang empleyado. 27 na siya, no? Pero at the same time, 3 days to 1 week ko lang siya nawawala. 3 days ko lang, nireport na namin sa kumpanya. At ang kumpanya naman, nag-report na rin sa mga pulis. Ano nga hanapin nyo, baka nanyo, baka na, ano ba, nasa buluhan, baka sakali, gano'n. Ang bangkay ay kinilalang kay Arnold R.V. Garcia Viajidor, 33 years old, single ng Parañaque City at nagtatrabaho sa Villaggio Resort, North of Hurg, Jeddah bilang host trainer. Kwento ng mga kasamahan, nakita pa nilang nakauwi galing sa trabaho si RV nung madaling araw na yon at lumabas dahil may binili. Tapos nakauwi na po siya sa trabaho, tapos na ho. Nasa bira, actually, nasa kwento ng mga kasama na, kapag sa digan na siya, lumabas na uli-uli. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, breadwinner si RV, napakahusay sa trabaho, magaling makisama at napakabait. Inaasikaso naman ng kumpanya ang lahat ng personal na gamit ni RV at ang pagpapauwi sa kanyang mga labi sa Pilipinas. Actually, ang sinabi naman sa amin, nasa na matagal nila lahat yung mga gamit ni RV, ipapalalatan nila, yung bangkay. Alam mo, bangkay na padala sa baka bukas o ngayon, hindi ko lang po sure kung kailan. Basta nakaprepare na wala, yung mga konting papilis na lang doon inaantay. Unang lumabas sa Pinoy Expats OFW Blog Awards o PEBA ang balita tungkol sa nawawalang OFW. Biktima siya di umano ng hit and run. Ang initial report na natanggap namin dito sa consulate ay siya ay biktima ng hit and run. Isang vehicular incident. Nasagasaan di umano ng sasakyan. Nakikipag-ugnayan na ang konsulado sa mga otoridad. Nangako rin si Garibay na tututukan nila ang kaso ni RV at pabibilisin ang pagpapauwi ng kanyang bangkay sa Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Frank Resma, Jeddah, Saudi Arabia. Naiuwi ng bangkay ng OFW na si Nelson Salunga sa San Fernando, Nueva Ecija. Si Nelson ay nasawi sa vehicular accident sa kasagsagan ng pag-ulan at pagbaha sa Uwak Kila, northern border ng Saudi Arabia, Nobyembre noong isang taon. Yan ang balitang Middle East ni Omar Balindong. Mahigit 2 buwan at 13 araw hinihintay ng pamilya ni Nelson Salunga ang kanyang bangkay bago ito naiuwi sa San Fernando, Nueva Ecija. Nasawi si Nelson noong November 18, 2013 sa Wakila, northern border ng Saudi Arabia. Sakit at hapdi ang naramdaman ng mga naulila ni Nelson. Mahirap pong tanggapin pero pinipilit po namin tanggapin. Diyanan ko may sakit pa sa puso. Kaya hindi namin alam kung paano namin itagos pa niya yung pag-iyak namin. 3 araw bago siya namatay, nakapagtiks at tumawag pa raw sa kanyang pamilya si Nelson. Ang sabi niya, "Ma, kumusta kayo dyan? Init na eka ako, napakalayo kasi namin. Gusto ko lang marinig ang boses ng anak mo. Sana mag-iingat kayong palagi dahil ako dito nag-iingat. Kasi malapit na rin naman tayo magkita-kita. Sa 1 taon na ang uwi ko, pero uuwi ako ng Marso." Sabi ng kanyang mga kasama sa kumpanya, hindi rin daw mapakali si Nelson at laging tumatawag sa kanyang mag-ina upang kumustahin at palalahanan sa araw-araw nilang gawain.
Sakay ng dump truck sina Nelson at 2 Pilipino para pumasok sa trabaho. Tumatakbo raw sa tuling 120 kilometers per hour ang dump truck na minamaniho ng Nepalese sa kasagsagan ng malakas na ulan. Akala po niya, buo yung karsada sa kabila, nilihisan niya yung truck na nakabagsak. Yung paglihis po niya na ngayon, ilang minuto lang, ayun po, bumagsak na yung truck namin, 3 bagsak, yung pangatlong bagsak, sa tubig na mismo. Kasi magkatabi lang kami ni Nelson, sa akala ko naman, yung 3 beses na yung paglundag namin, akala ko tumayo siya na didiretso sa kabilang kuan, doon sa kabilang bakante doon. Nakala ko, noon pala, siguro na sa impact na yun, na siguro nag-collapse na siya. May 1,000 metro ang layo ng pinangyariang aksidente sa kampo ng Alrosan Company ng kanilang kumpanya, kaya dumating ang mga katrabaho at iniahon ang dump truck sa pagkasubsob. Barahan yung tubig na umaagos para makita namin yung bangkay. Ngayon, nung nabarahan na po, hinila po ulit truck, umangat yung truck. Siguro po, nakabitaw sa pagkakaipit yung namatay. Tapos, marami na pong dumating na pulis, may mga rescuer na dumating. Hanggang sa, matingin po ako sa isang lugar. Nang makatingin po ako doon, nakita ko yung bangkay ni Nelson na nakasadjad doon sa may gilid ng buhangin. Nagpapasalamat ang mga Pinoy sa Alrosan Company sa tulong ng Guardians Agui na ipaalam sa Imbada ang nangyaring insidente. The following day pa po natin nalaman at nakuha lahat ng mga kontak nitong mga kasamahan niya at naibigay naman natin sa Embahada at nagkaroon ng mga kontak sila mismo na dito sa mga kaibigan at mga kasamahan nitong nasawing kababayan natin. Nagbabalita sa Middle East, Omar Balindong, Buraida Qasim, Saudi Arabia. Naniniwala po ang ilang OFW sa Saudi na hindi dapat kinansela ng Hong Kong ang visa-free entry sa mga opisyal ng gobyerno. Pero giit lang iba, tama lang na hindi mag-sorry si Pangulong Aquino. May balitang Middle East si Chris Lavinia. Simula nitong Pebrero 5, kinakailangan ng kumuha ng visa ang mga opisyal at diplomat ng Pilipinas para makapasok sa Hong Kong. Ito ay matapos kansilahin ng Hong Kong ang visa-free entry privilege sa kanila dahil hindi nagsorry si Pinoy sa nabigong rescue operations sa hostage-taking sa Quirino Grandstand noong August 2010 na ikinamatay ng 8 katao kasama ang ilang Hong Kong tourist. Sabi ni Pinoy, nagpahatid naman ang Pilipinas ng simpatya at tokens of solidarity. Kung yun po ang patakaran ng binigay na sanksyon ng Hong Kong government, wala po tayo siguro magagawa doon. Pero parang hindi po ata tama yun. Yung mga regular passport holder, walang visa. Tapos yung mga government official, kailangan ng visa. Tulad ng posisyon ni Senador Bongbong Marcos, naniwala si Antonio Rom, hindi masama ang magsorry. Dapat naman hihingi ng pamanin ng gobyerno sa atin dahil siyempre mayroon naman tayong pangyayari nga hindi kanais-nais doon sa Hong Kong, yung pangyayari ng hostage taking. So dapat naman hihingi tayo pamanin ng gobyerno para maayos ang lahat. Matatanda ang sinabi ni Senate President Frank Drilon na hindi rin naman nagsorry ang China sa mga namatay na Pilipino. Ang isa ay Pilipinang doktor na nahagip ng sasakyan sa Tiananmen Square at ang ikalawang insidente ay ang mag-amang nasaksak at namatay sa lugar ding iyon. Kaya si Jimmy sang-ayon na hindi dapat magsorry si Pinoy. Kasi kung magsosorry tayo doon, para bagang ibinababa natin yung ating mga rapport na para bagang binababa natin yung ating mga kakayahan bilang isang bansang demokrasya. Para naman kay Rene Enriquez, mainam na balansihin ang sitwasyon. Hindi naman masama yung magpakita ng humility for the benefit ng nakararami. So, I would suggest itimbangin ng government kung alin ang mas beneficial in the long run, kung sakali na mas makakabuti para sa nakararami na magpakumbaba, then what is a public apology? Nagbabalita sa Middle East, Chris Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Ilang OFW nakikisimpatya kay Wong Navarro at umaasang makakamit niya ang hustisya.
At kalukalike ni kapamilya star Erich Gonzalez, kinoronahang Festival Queen sa UAE. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nagpahayag po ng suporta kay Bong Navarro ang ilang Pinoy sa Oman kaugnay ng pambubugbog sa kanya. Naniniwala sila na makakamit ni Bong ang hustisya. May balitang bidali si Rowen Soldevilla. Suportado ng ilang Pinoy sa Oman ang gulong kinasasangkutan ni Bong Navarro. Ito'y sa kabila ng sinabi ni Denise Cornejo na nirape siya ni Bong Navarro sa kanyang condominium noong January 22. Naku Bong, kung ako sa'yo, hayaan mo sila, ipaglaban mo ang karapatan mo. Andito kami mga OFW, sumusuporta sa'yo. Taliwas daw ang pahayag ni Denise Cornejo sa CCTV footage at investigasyon ng NBI. Ginagamit lang umano ni Cedric Lee si Denise para makaganti at kilalang notorious si Lee dahil sa dami ng mga gulong kinasasangkutan niya. Sabihin niya na lang kung ano yung totoo talaga nangyari. Dahil hindi naman din mananaig yung kasinungalingan sa katotohanan eh. Napakasinungaling po ni Cornejo. Dahil po halata naman po na nagsisinungaling po siya at saka halata naman po sa na-acting lang po yun. Mas magaling pa nga po siya mag-acting kay Bong Navarro eh. Kaya nakakagulat po yung nangyari. Tapos nakawa rin po ako sa idol ko na si Bong. Pansin naman ng ilang OFW na natatabunan ng issue kay Bong Navarro ang mas mabibigat na usapin tulad ng kay Napoles at pork barrel. Kay Napoles, dapat yun yung mga pinagtutuunan ng pansin at hindi yung mga personal na buhay ng mga artista na yan. Iwasan natin kasi pareho silang nagkamali eh. Dahil pareho silang may partner, pareho silang may commitment sa buhay nila. Nakalabas na ng ospital si Bong Navarro at nasampa na ng patong-patong na kaso ang grupo ni Cedric Lee. Kawawa naman si Bong Navarro. Dapat nagtatanda na talaga siya eh. Saka kung ano man ang talaga nangyari doon, sana magkaroon ng hustisya talaga. Nagbabalita sa Middle East, Rowen Soldevilla, Muscat, Oman. Para naman po sa ating pulso ng OFW, narito po ang ating question of the week. Ano po ang masasabi ninyo sa pagpapatupad ng Overseas Employment Certificate? Kailangan nga ba ito o hindi? Naku, ang dami. Narito ang mga sagot ng ating mga ka-FB. Sabi po ni Domingo Capa Herrera Jr., hindi naman nagagamit yan pagdating sa ibang bansa. Istorbo lang. Parang gusto lang kumita ng gobyerno. Salamat, BME. Para naman kay Ronald Cernadilla Tuazon, walang silbi ang OEC. Hindi po namin alam kung saan mapupunta o napupunta ang 100 pesos na bayad namin. 100 pesos lang ba? Palagay ko mas mahigit pa. Mas mahigit, oo. Kontra din si Bien Mangiap Robles Jr., hindi na kailangan yan pag nag-apply ka sa ibang bansa. Dagdag bayarin lamang yan sa aming mga OFW. God bless. Salamat po. Pero para kay Kabuto Yakushi, kailangan yan para may exemption sa travel tax at terminal fee sa airport. Paniwala ni Dwayne Bolkerain, hindi na kailangan yan, kurakutin lamang nila yan. Sabi naman ni Chris Palen, every year lang daw ang effectivity nito. Kaya kapag ang isang OFW na gaya namin na nagstay ng 2 years, invalid na raw yun. Kasi dapat daw yearly pinaprocess. Kaya kapag hindi ka pinalad at nasawi ka, wala kang makukuha sa kanila. At may nangyari na pong ganoon sa amin. Paniwala po ni Edward Aldas Chavarria, no need for OEC for vacationing OFW kasi valid pa naman ang work permit niya. Git naman ni Jojo Flores Arseno, alisin na yan, wala namang silbihan sa aming mga OFW. Pero issue pa dahil kada exit o entry mo ng Pilipinas, aasikasuhin mo pa ang pagkuha ng OEC. Sagot po naman ni Jor Belivan San Jose, hindi na kailangan, may visa at passport naman. Ang opinion dyan ni Raymond Wesley Obsemea,
Ang OEC ay legal na kotong ng gobyerno sa mga OFW. Kaya nga tayo, mga bagong bayani. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng OEC kasi makikita sa passport yung visa. Sana po alisin na ang OEC. Sabi po naman ni Arcangelo Kiem Sierra, hindi na kailangan ang OEC dahil hindi naman ito hinahanap ng mga employers pagdating sa ibang bansa. Paniwala naman ni Loy Mabayo Borja, naman, ito lang ang mabisang document sa hawak nating mga OFW na dumaan tayo sa tamang proseso. Ang intindi na lang natin ngayon ay kung papaano masolusyonan ang panluloko ng mga ahensya natin sa Pilipinas, kung paano sila nakalulusot sa pagkuha nito sa POEA. Na pagdating naman dito sa Saudi, bagong kontrata at contract substitutions ang nangyayari. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin ng ating mahal na Pinoy. God bless, DME. Sabi po ni Helk Rage Bino Dagaraga, para sa akin hindi na malinaw o hindi malinaw kung para saan ba eksakto ang OEC. Bakit taon-taon mo itong bukuhan at babayaran? Hindi ito basihan ng foreign employer bago kami tanggapin sa ibang bansa. Sana alisin na ito. Kalukalike ni Kapamilya star Erich Gonzalez ang kinoronahang Festival Queen sa pagdiriwang ng Sinulog Festival sa UAE na dinagsaan ng mga Pinoy. May balitang Middle East, si Michael Matibag. Makukulay na costume, masayang musika at masigla ang lahat sa pagdiriwang ng Sinulog sa UAE 2014. Bukod sa pananampalataya kay Santo Niño, tampok din ang search for Festival Queen. 11 nagagandahang kandidata ang naglaban-laban para sa titulo na nagpagalingan sa talent at sinulog costumes. At ang nagwaging Festival Queen, ang sinasabing kalukalike ng Kapamilya star Erich Gonzalez. Lahat ng mga tao minsan nagpapapicture sa akin, Erich. Sobrang happy naman na parang artista din ako. Bago lang sa Dubai si Marge at baguhan din sa mga ganitong pageant, kaya si Santo Niño daw ang kanyang naging inspirasyon. Ang unang-unang pumasok sa isip ko is Santo Niño. Sobrang nagpapasalamat ako na halo-halong emotions, nanginginig, na-shock. But I'm so very thankful and so happy right now. Dinagsanga ng madaming mga kababayan natin ang sinulog sa UAE. Papasalamat ako sa lahat ng mga Pilipino at especially sa mga Cebuanos na sumuporta sa Sinulog 2014. See you next year. Salamat po. Peace in yours. Sa panahon na malayo ang mga OFW sa kanilang mga mahal sa buhay at humaharap sa sari-saring hamon sa ibang bansa, pinagtitibay sila ng pananalig sa kabutihan ng Diyos. Nagbabalita sa Middle East, Michael Matibag, Dubai, UAE. Palarong Pinoy at pagtulong sa mga OFW tampok sa Pinoy Fest sa Asia Region sa Saudi. At Pinoy fans sa Saudi, tiwalang mananalo si Pacquiao sa rematch laban kay Bradley. Yan at iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nagpalaro, nagkasiyahan at nagkawanggawa ang mga OFW sa Al-Malha Islamic Dawah Center 6th Pinoy Festival sa Jizan Region, Asir, Saudi Arabia. May balitang Middle East, si Andy Relos. Ito na yata ang pinakamasayang selebrasyon sa Al-Malha Jizan Region sa kanilang Islamic Dawah Center 6th Pinoy Festival. Sa temang Pawiin ang Lumbay, nagunahan sa finish line ang mga contestant sa kadang-kadang. Naghatawan sa pabitin at iba pang parlor games. Nagpaliga rin sa basketball na dinayot pa ng ilang kababayan. Marami ang nag-enjoy ng husto lalo na't malalaki ang papremyo. This year's, ang nabili pa lamang naming regalo is 51,000 reals, hindi pa kasama yung mga pera na papremyo. Nakiisa at nakisaya ang mga kapatid na Muslim.
Alhamdulillah, kami po ay mga Maranaw at nakikisali dito sa Malha Community Center. Alhamdulillah, maganda rin ang pagkikisama ng management dito at DAWA. Bukod sa pagbigay aliw sa mga nahuhumsik na kababayan, tumulong din ang Islamic DAWA sa kababayang problemado sa kanilang mga employer. Nagbigay sila ng 450 Saudi Riyals o 5,525 pesos sa isang OFW na may malubhang karamdaman. Malaking tulong to dahil isang kababayan na hindi pa Muslim, so lumapit siya kay Ustad sa batalyonis na kanyang ama ay inatake sa puso. Nagpaalala rin ang Islamic DAWA sa mga Pilipino lumayo sa masasamang gawain at sumunod sa batas na pinapatupad ng host country. Muli ako ay umaapila sa lahat ng mga tao dito sa Al-Malhajisan o partikular na sa Jizan region na baguhin na po natin ang ating kalakaran sa buhay. Magkaroon po tayo ng direksyon upang ang Pilipino naman ay umangat sa paningin ng mga banyaga. Nagbabalita sa Middle East, Andre Laux, Jizan Region, Saudi Arabia. Excited na po ang Pinoy boxing fans sa Eastern Saudi sa rematch po ni Manny Pacquiao kay Timothy Bradley sa Las Vegas, Nevada sa April 12, 2014. Buo po ang tiwala nila na mananalong muli si Pacquiao via knockout para mabawi ang WBO welterweight belt na inagaw ni Bradley sa isang controversial split decision nang maglaban po sila noong June 9, 2012. Yan ang balitang Middle East ni Florante Catanos. Mainit na pinag-uusapan ng mga Pinoy na ito ang rematch ni Manny Pacquiao kay Tim Bradley sa Las Vegas, Nevada sa April 12, 2014. Isa sa kanila si Dick Ansay na excited sa laban at kampante na mananalo si Pacman by unanimous decision. Excited na ako sa laban ni Manny Pacquiao at ni Bradley. Mananalo si Pacquiao sa tamang diskarte lang at saka tamang training. At sa palagay ko, mananalo rin siya by decision lang. Kasi paghahandaan din ni Bradley yan. Pero para kay Gerald Reyes, mapatutumba ni Pacquiao si Bradley sa round 5 at mababawi niya ang WBO welterweight crown. Kampante ako na mananalo ang ating pambansang kamao dahil kitang-kita naman natin na sa una nilang paghaharap ay limado ang ating pambansang kamao. At kaya sa tingin ko, makakayang patumbahin ni Manny sa loob lang ng 5th round. Kailangan daw ma-knockout ni Pacman si Bradley para hindi na maulit ang pagpabor ng mga hurado kay Bradley sa una nilang laban. Nanalo si Bradley kay Manny via controversial split decision noong June 9, 2012 na paniwala ng marami ay si Pacman ang nanalo. Umaasa si Jerry Pedere na pagkatapos ng laban kay Bradley, si Mayweather na ang susunod na patutumbahin ni Pacquiao. Sana sa susunod na laban, ang makalaban na ni Manny Pacquiao si Mayweather. At sana wala nang maraming dahilan si Mayweather para makita ng taong bayan kung sino talaga ang tunay na magaling sa kanilang dalawa. Sa isang poll na ginawa ng On The Ropes Boxing Radio sa Amerika, 92% ng American fans na si Pacquiao ang makalaban ni Mayweather. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Al-Kubar, Saudi Arabia. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balitang serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa dme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas po, dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalamat.